Napaka makapangyarihan. Kabanata 8. Master Tiger, huwag mo siyang bugbugin hanggang mamatay, pahirapan hanggang mamatay. Nang makita si Lin Chanho na paparating, biglang sumigaw si Jordan. Tinuturuan mo ba ako kung ano ang gagawin? Sumimangot si Lin Chanho at tumingin kay Jordan. Sa tanawing ito, labis na natakot si Jordan na halos hindi na niya naiihi ang kanyang pantalon, umatras siya at sinabing, "Don't dare, don't dare." Ikaw ba limatard, kinakausap mo si Lord Tiger ng ganito? Humakbang pasulong si Xiaoyan at sinampal si Jordan sa mukha, at pagkatapos ay ngumiti ng humihingi ng tawad, "Master Tiger, ang aso ay ignorante, sana ay hindi magdamdam si Lord Tiger." Xiaoyan, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ako, si Lin Chanho, ay may utang na loob sa iyong pamilyang Xiao, ngunit hindi ako lingkod ng iyong pamilyang Xiao, sana maintindihan mo. Malamig na sabi ni Lin Chanho. Naiintindihan ko, si Lord Wu ang pinarangalan na panauhin ng aking pamilya Xiao, paano siya magiging isang utusan? Sa sobrang takot ni Xiaoyan ay pinawisan siya ng malamig at pinandilatan ang kanyang anak. Ang Jordan na iyon ay orihinal na nasaktan ng mabali ang kanyang braso. Siya ay sinampal ni Xiaoyan ngayon lang, ngunit ngayon ay ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi nang ahas na magsalita. Nang makitang okay ang ugali ni Xiaoyan, muling itinuon ni Lin Chanho si David. Master Tiger, mapusok din si Mr. Shen. Ang nobya ay kasintahan ni Mr. Shen, ngunit kinuha ng Jordan na ito. Lahat ng Mr. Shen ay medyo may hinanakit. Nagmamadaling humakbang si Ruben, sinundan si Lin Chanho na may ngiti sa kanyang mukha at nagpaliwanag. Oh, tumango si Lin Chanho, at sa wakas ay naunawaan na ang tila ordinaryong tao na ito ay nang ahas na manggulo sa kasal ng pamilya Xiao. Ninakawan pala ang girlfriend niya. Ngunit hindi nagtagal, nag-react si Lin Chanho, biglang natigilan, at sinabi kay Ruben, "Ano ang tawag mo sa kanya?" Si Ruben ang pinakamayamang tao sa Horrendale. Paano niya masasabing, Mr., ang isang ordinaryong binata sa edad na 20s? Dapat may dahilan ito, Mr. Shen. Nalilito si Ruben, ngunit mabilis niyang napagtanto kung ano ang ibig sabihin ni Lin Chanho, kaya ipinaliwanag niya, Mr. Iniligtas ni Chen ang buhay ko, kaya kahit anong mangyari, paprotektahan ko siya ngayon. Ngayon lang lubos na naunawaan ni Lin Chanho ang nangyayari. Kung pag-uusapan, hindi ito malaking bagay, ngunit ang pamilya Su at ang pamilya Xiao ay tit for tat, at naging malaking bagay ang bagay na ito, kaya dinala siya ng pamilya Xiao dito. It's just such a bit of she. Tignan mo ang ginawa niyong dalawa. Pareho kayong kilalang tao sa Horrendale, bigyang pansin ang impluensya, dahil ang batang iyon ay nanggugulo sa kasal at binubugbog ang anak ng pamilya Xiao, hindi mo ito mapapabayaan ng madali. Binugbog ko siya, ngunit wala siyang kasalanan para mamatay, kaya hayaan niyang putulin ang kanyang braso at humingi ng tawad sa publiko, aminin ang kanyang pagkakamali at lumabas. Sinaway ni Lin Chanho sina Ruben at Xiaoyan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na tumanggi. Upang maging underground emperor ng Horrendale, hindi lamang umaasa si Lin Chanho sa kanyang dalawang kamao, kundi pati na rin sa kanyang ulo. Sa isang maliit na bagay, ganap na mapapawi ni Lin Chanho si David, ngunit nakakasakit iyon sa pamilya Su, kahit na hindi siya natatakot kay Su gayunpaman, pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, hindi ito katumbas ng halaga. Gusto lang ng pamilya Xiao na iligtas ang mukha, hayaang putulin ni David ang kanyang braso at humingi ng tawad sa publiko, bigyan ng mukha ang pamilya Xiao, at hayaang ilabas ni Jordan ang kanyang galit. Sa ganitong paraan, magkakaharap ang pamilya Xiao, at hindi masasaktan ang pamilya Su. Para kay Lin Chanho, ang pinakamahusay sa parehong mundo. Sa tingin niyo ba okay ang sinasabi ko? Nang makitang hindi nagsasalita sina Ruben at Xiaoyan, muling nagtanong si Lin Chanho. Hindi niya tinanong si David, ang kliyente, dahil sa kanyang mga mata. Si David ay isang piraso lamang ng chess, at lilipat siya kung paano niya gustong lumipat. Makinig kay Lord Tiger. Sino ang mga ngahas na pabulaanan sina Ruben at Xiaoyan? Hindi ba ito ang katapusan? Bakit gumawa ng napakalaking fanfare, mukhang napakaseryoso? Tumawa si Lin Chanho, pagkatapos ay tumingin kay David at sinabing, "Anak, gumawa ka ng malaking kaguluhan tungkol sa kasal ng ibang tao, binugbog ang kanilang anak,
at ngayon ay nabali mo ang iyong braso. Humingi ng paumanhin sa mga tao at hayaan kang umalis, kung hindi, hindi ka makakaalis ngayon. Tumingin si David kay Jordan, na puno ng pagmamalaki, hinihintay niyang putulin ni David ang kanyang braso, at pagkatapos ay pumunta upang humingi ng tawad sa kanya. Hindi nila deserve. Bahagyang naglabas ng 4 na salita si David. Shoo! Biglang natigilan ang lahat ng naroon. Dapat mong malaman na sa Horrendel, walang sinuman ang nang-ahas na suwayan ang mga intensyon ni Huye. Ngunit ngayon, si David, na mukhang ordinaryo, ay hindi nagbibigay ng anumang mukha. Nanlamig ang mukha ni Lin Chanho, at kumikislap sa kanyang mga mata ang hangarin na pagpatay. Si Jordan sa gilid ay malapit ng mamatay sa kakatawa, at patuloy siyang sumisigaw sa kanyang puso, patayin siya, patayin siya. Mr. Chen, ikaw, humihingi ka ng tawad kay Lord Tiger. Nagmamadaling hinayla ni Sonia ang manggas ni David, at lumabas ang malamig na pawis na kinakabahan. Anak, maglakas loob kang suwayin si Lord Tiger at ligawan ang kamatayan. Ang isa sa mga nasasakupan ni Lin Chanho ay umungal at binasag si David ng isang suntok. Master Tiger, humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa ngalan ni Mr. Shen. Nakita ni Ruben na kumilos ang mga nasasakupan ni Lin Chanho, at ang buong tao ay nababalisa, ngunit hindi siya nang ahas na hayaan ang kanyang mga nasasakupan na gawin ito. Ngayon kahit ipagsapalaran niya ang kanyang buhay, ang 12-12 ng mga security guard sa ilalim ng kanyang mga nasasakupan, nasaan ang numerong dinala ni Lin Chanho. Mga kalaban ni Bai, pareho lang ang ending. Isama mo na lang ang pamilya nilang Su. Si Lin Chanho ay tahimik, hindi pinapansin si Ruben, at walang sinabi para pigilan ang kanyang mga nasasakupan. Dapat mong malaman na ang mga nasasakupan ni Lin Chanho ay matatangkad at matangkad, isang ulo na mas mataas kaysa kay David, at ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay matataas. Sa suntok na ito, kahit immortal si David, natatakot siyang ma-disable siya. Si Jordan at Delia ay lahat ay tumingin kay David na may pag-iinis, pinapanood ang kalunos-lunos na kalagayan ni David, at sina Fu Wei at Jiang Wenjing, lahat ay naghihintay na makita ang mga biro ni David, lalo na ang Fu Wei na iyon, nakamamatay lang ni David. Sinampal si Ping, masakit pa rin. Gusto niyang panoorin si David na binugbog at napilayan. Ngunit pagkaraang dumating ang suntok ni Lin Chanho kay David, iniunat ni David ang kanyang kamay at direktang hinawakan ang kamao ni Lin Chanho na kasing laki ng sandbag. Sa pagkakataong ito, natigilan ang lahat, at maging si Lin Chanho ay hindi maiwasang mapasulyap kay David. Ngunit tinitingnan lamang ito ng mabuti, ang anit ni Lin Chanho ay sasabog na. Nakita niya ang singsing na kulay tanso sa kamay ni David, gayon din ang command word sa singsing. Heavenly Dragon Order. Ito ang Heavenly Dragon Order. Ang taong nagsusuot ng Heavenly Dragon Token ay ang Master ng Heavenly Dragon Palace. Si Lin Chanho ay medyo tanga, at pagkatapos ay umungal, bumalik ka sa akin, sino ang nagsabi? Sa iyo na gawin mo ito. Pagkatapos ng dagandong, pinalayas niya ang kanyang mga nasasakupan sa isang sipa. Mr. Shen, ang mga nasasakupan ko ay walang alam at nasaktan. Nagmamadaling humingi ng tawad si Lin Chanho kay David. Hindi niya akalain na personal na darating ang may-ari ng Dragon Sect sa maliit na Horrendel. Dapat mong malaman na ang Dragon Sect ay ang pinakamahiwagang organisasyon sa mundo. Nang itapak mo ang iyong mga paa, ang buong mundo ay nanginag. Ang Jui Hall ni Lin Chanho ay kabilang sa Taipei Hall. Ang Taipei Hall ay may kabuuang 13 pasukan ng bulwagan sa buong Daxia, at ang Jui Hall ay isa lamang sa mga ito, ngunit kapag walang tawag mula sa Hall Master, ang mga pasilyo na ito ay sa kanila. Negosyo, hindi mabunyag ang pagkakakilanlan. Kaya't sa pagkakataong ito, si Lin Chanho ay maaari lamang tumawag kay David na Mr. Shen. Nang makita ang biglaang pagbabago ng saloobin ni Lin Chanho kay David, lahat ay natigilan, hindi alam kung ano ang kinakanta ni Lin Chanho. Maging si David mismo ay medyo nabigla. Hindi ko ba kailangan humingi ng tawad? Tumingin si David kay Lin Chanho at pansamantalang nagtanong. Don't dare, how dare you ask Mr. Shen to apologize, if Mr. Shen has any demands, just say it. Sa sobrang takot ni Lin Chanho ay mabilis niyang umiling at binugbog siya hanggang sa mamatay.
Hindi siya ng ahas na humingi ng tawad sa Lord of the Dragon Palace. Sabi ko, kung pupunta ako sa kasal, hindi mangyayari ang kasal nila. Panipi, mahinang sabi ni David. Tumanggo si Lin Chanho, pagkatapos ay tumalikod at malakas na sinabi, cancel ang kasal ngayon, lumabas ang lahat. Master Tiger, nagulat si Xiao Yan at tumingin kay Lin Chanho. Kung makansela nito ang kasal, magiging biro ang pamilya nila Xiao sa buong Horrendale. Clearance. Hindi man lang pinansin ni Lin Chanho si Xiao Yan, at pagkatapos niyang linisin ang field, daan-daang mga nasasakupan niya ang dumagsa. Takot na takot ang mga bisitang iyon kaya lahat sila ay tumakbo palabas. Sina Fu Wei at Jiang Wenjing ay orihinal na gustong makita ang biro ni David, ngunit hindi nila ito nakita ngayon, at sila ay pinalayas. Not to mention how ugly Xiao Yan's face was at this time, and there also that Jordan, staring at him, his face full of hideous desire to eat David. Ngayon, ang pamilya Xiao ay nawalan ng mukha, paano nila makikita ang mga tao sa hinaharap? David, poloka ka, kahit hindi ginanap ang kasal ni Delia ngayon, huwag mo nang isipin, hindi ka makakahanap ng manugang na taglay ang iyong kabutihan. Panipi, galit na sigaw ni Ethel kay David. Sa wakas ay inakyat ng kanilang pamilya ang malaking puno ng pamilya Xiao, at ang kasal na inistorbo ni David ay hindi na isagawa, at si Ethel ay asar na. David, sa tingin mo ba mapipigilan mo akong pakasalan si Jordan ng ganito? Stop dreaming, wala na akong kinalaman sa'yo, wag mo akong guluhin. Panipi, tinitigan ni Delia si David, maliban sa puot, walang emosyon sa kanyang mga mata. Ginagalit ba kita? Ngumisi si David, naaalala ko na parang pinilit niyo akong dumalo. Sinabi ko noon na kung pupunta ako para dumalo sa kasal, hindi magiging posible ang kasal mo. Ikaw, galit na nagngangalit si Delia at pinandilatan si David. Delia, huwag mo siyang pansinin, ang poloka na ito ay sadyang magalit sa iyo, sadyang nakikipag-usap sa iyo. Tingnan mo ang kanyang hitsura na nakakadila ng aso, siya ay isang labor preso, hintayin mo na lang ang bachelor. Hinayla ni Ethel si Delia, puno ng masasamang sumpa kay David. Mr. Chen, kung ayaw mo, pwede ba kitang maging girlfriend? Nang isumpa ni Ethel si David, hindi siya makahanap ng kasintahan sa buong buhay niya, at isang bachelor. Humakbang si Sonia at seryosong tinanong si David. Sa pagkakataong ito, saglit na tumayo si David. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Sonia ang ganoong bagay sa publiko, alam niyang siya ang pinakamatandang miss ng pamilyang Su, at siya ang magiging timer ng pamilyang Su sa hinaharap. Nang marinig ni Delia at Ethel ang sinabi nito ni Sonia, namula ang kanilang mga mukha. Halatang isang sampal ito, lalo na si Ethel, nakatatapos lang sabihin na si David ay isang poloka at hindi makakahanap ng kasintahan sa kanyang buhay, at malapit nang dumating si Su. Nagtapat na ang panganay na babae. Mariin na ikinuyom ni Delia ang kanyang mga kamao, nag-iinit ang kanyang mukha. Kanina lang, sinabi niyang huwag siyang guluhin ni David, pero sa isang kisap mata ay inamin na ng pamilya ni Miss Su si David. Dapat alam mo kung ano ang ikinumpara ni Delia sa pinakamatandang pamilyang Miss Su. Miss Su, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito sa loob ng 2 araw, hindi ako handa. Nakangiting nagpapasalamat si David kay Sonia. Alam niyang ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Sonia ay para tulungan siya sa pagkubkob at sampilan sa mukha ang mag-ina ni Delia. Ngunit ang isang batang babae, upang matulungan ang kanyang sarili, ay hindi gusto ang kanyang reputasyon. Malaki ang pasasalamat ni David. Mr. Chen, gagawin ko ang lahat para tanggapin mo ako. Bahagyang ngumiti si Sonia. Maging ang pamilya Xiao o ang pamilya ni Delia, lahat sila ay umalis. Nang umalis sila, ang mga mata ni Xiao Yan ay gustong kainin si David. Tila hindi siya susuko. Si Ruben at Sonia ay inanyayahan din ng mga tao ni Lin Chanho na lumabas. Sa malaking wedding banquet hall, si David at Juyitang na lang ang natira. Kung ano ang gusto mo, pumunta ka lang. Alam ni David na bigla siyang tinulungan ni Lin Chanho na alisin ang lahat, dapat may iba pa. Ngunit ang hindi inaasahan ni David ay lumuhad si Lin Chanho sa kanyang harapan pagkatapos niyang magsalita, at pagkatapos ay lumuhad lahat ang daan-daang tao sa Jui Hall. Sa pagkakataong ito, mukhang tanga si David, at iniisip niya kung maling gamot ang nainom ni Lin Chanho. Kilalanin ang Hall Master. Daan-daang tao sa Jui Hall ang sabay-sabay na sumigaw.
Nagulat ito kay David, hindi niya alam kung sino siya. Ikaw, nakilala mo ba ang maling tao? Hindi ako master ng palasyo. Mabilis na umiling si David. Ang taong nagsusuot ng Heavenly Dragon Token ay ang Panginoon ng Heavenly Dragon Palace, at hindi ka maaaring magkamali. Sabi ni Lin Chanho. Boom! Ang mga salita ni Lin Chanho ay nagpaalala kaagad kay David. Noong siya ay nasa bilangguan, palaging sinasabi ng Irvin na siya ang master ng Dragon Sect, at kalaunan ay ibinigay niya sa kanya ang singsing na ito. Tila dahil sa singsing na ito nakilala ni Lin Chanho ang kanyang sarili bilang master ng Dragon Sect. Ibig mong sabihin, dahil suot ko itong singsing. Inalis ni David ang singsing at tinanong si Lin Chanho. Oo, ito ang Taipei Decree ng Dragon Sect, ang ninuno ng Dragon Sekta, at ang nagsusuot ay ang Panginoon ng Dragon Sect. Inangat ni Lin Chanho ang kanyang ulo at tiningnan ang singsing sa kamay ni David. Bumangon ka muna. Nang makita si Lin Chanho at ang iba pa na nakaluhod, medyo hindi komportable si David, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay. Salamat, Panginoon. Si Lin Chanho at ang isang grupo ng mga tao na nagtipon sa yitang ay tumayo lahat. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako master ng palasyo, ang singsing na ito ay ibinigay sa akin ng iba, mali ang nakuha mo. Paliwanag ni David, kilala lang namin ang Heavenly Dragon Order, hindi ang mga tao. Mula noong, nasa iyo na ang Heavenly Dragon Order, kung gayon ikaw ang aming Hall Master. Magalang na sabi ni Lin Chanho. Hindi nakaimik si David, tila sinadya ni Irvin na ipasa sa kanya ang posisyon ng Sect Master. Galing ka rin ba sa Dragon Sect? Tanong ni David. Oo, may kabuuang 13 pasukan ng bulwagan sa Taipei Hall, at ang Jui Hall natin ay isa lamang sa kanila, ngunit hindi ako pamilyar sa mga kapatid sa ibang pasukan ng bulwagan, at bihira kaming makipag-usap sa isa't isa. Maliban na lang kung tawagin tayo ng Hall Master, hindi tayo madaling ma-expose. Paliwanag ni Lin Chanho. Nang marinig ito ni David, hindi siya nakaimik. Maaaring itapak ng isang Jui Hall ang kanyang mga paa sa horndel, at manginig siya ng 3 beses. Kung mayroong 13 ganoong bulwagan, kung gayon ang lakas ng Heavenly Dragon Hall na ito ay talagang nakakatakot. Palace Master, bilang karagdagan sa 13 bulwagan ng Daxia, mayroon kaming hiwalay na mga taiman sa buong mundo. Tungkol sa tiyak na impormasyon, dahil ang aking posisyon ay masyadong mababa, hindi ko ito maintindihan. Bumagsak ang boses ni Lin Chanho, at mas nabigla si David. Mayroong mga subbrother sa buong mundo na napakahusay. Hindi niya talaga maintindihan, napakalakas pala ng karakter ni Irvin, sobrang palpak. Ngayon ay talagang inaabangan ni David ang pagdating ng ika-15 ng Hulyo, marahil ay malalaman na niya ang higit patungkol sa Dragon Sect na ito sa panahong iyon. Nagulat sandali, iwinagayway ni David ang kanyang kamay at nagsabi, bumalik kayong lahat, kung mayroon man, hinahanap ko kayo. Oo. Bahagyang yumuko si Lin Chanho. Inalis ni Lin Chanho ang mga tao, ngunit hindi gumalaw si David. Matagal nang hindi kumalma ang kanyang puso. Ang biglaang pagdaragdag ng pagkakakilanlan na ito ay naging dahilan upang hindi niya ito matanggap ng ilang sandali. Sa oras na ito, sa tuktok na opisina ng Regal Hotel, hindi umalis sina Ruben at Sonia, ngunit dumating sa opisina ng nangungunang tagapamahala. Ito ang pag-aari ng kanyang pamilyang Su, kaya maaari silang pumunta kung saan nila gusto. Sonia, seryoso ka ba sa sinabi mo kay Mr. Shen kanina? Tumingin si Ruben kay Sonia at nagtanong. Anong pinag-uusapan niyo? Nagkunwaring tanga si Sonia, nagkukunwaring walang alam. Huwag kang magpanggap, kilala mo ang iyong anak na si Mo Ruofo? Ano ang iniisip mo? Sa tingin mo ba ay hindi ko alam? Bahagyang ngumiti si Ruben. Dad, tinutulungan ko lang si Mr. Shen na makaalis sa kabkuban. Nakilala ko lang siya. Paano ko siya magkakagusto? Inilibot ni Sonia ang kanyang mga mata kay Ruben, ngunit namula ang kanyang mukha. Si Mr. Shen ay isang mabuting tao, siya ay mukhang magaling, at siya ay may mahusay na medikal na kasanayan, ngunit hindi niya alam kung paano gawin ang iba pang mga aspeto. Mahal na mahal ni Ruben si David, ngunit upang maging manugang ng kanilang pamilyang Su, hindi sapat na maging sanay lamang sa medisina. Pagkatapos ng lahat, si Ruben ay isang anak na babae lamang, at ang malaking negosyo ng pamilyang Su ay ibibigay kay Sonia.
Humanap ng taong makakatulong sa Sonia Cooking Company.